Magandang araw po. Nandito galing po tayo nagdaos ng funeral mass at natapos at meron tayong isi-share sa inyo sa ating karanasan kagabi. May isang binatilyo na lalaki na lumapit sa atin kasama yung tatay niya at nag-aas ng pabor sa atin, lalo na sa mga kakilala natin, dahil itong binatilyong ito ay sa halos isang linggo na walang sapat na tulog. Wala talagang tulog itong binatilyong ito. Lumapit sila matapos ng talk natin dun sa Calapi, Bohol. Walang finding sa doktor yung kanyang karamdaman. Ang daming karamdaman niya na kanyang dinadama sa kanyang katawan, pero walang finding sa doktor, walang diagnose sa doktor, at lumapit na din sila sa iba't ibang mga albularyo, at katunayan yan, may habak pa siya, malaki na bala, ganito kalaki na bala, na hindi na rin yun puputok dahil wala namang laman. At meron din silang mga occult involvement yung pamilya nila. So yan is the doorway of the spirit of oppression, spirit of obsession. Sinabihan ko yung tatay, meron na kayong mga sacramentals, nag-say no ako nung una sa kanilang pabor dahil kapag mag-react ito, so hindi sapat yung ilang minuto lang, dapat mabigyan siya ng kung mag-react solemn exorcism. At dahil naawa ako, wala na siyang tulog at nagpapakaawa na ma-bless lang ang kanyang anak. Yung tatay ay nakikiusap sa atin, nakikusuyo sa atin na ma-bless lang yung kanyang anak. So nakikita yung mga tao dun sa, dahil matapos sa talk natin kagabi sa Calapi, sa St. Vincent Ferrer, salamat tayo ni Father Ente na nag-invite sa atin at sa kanyang mga parokyano, na ang dami nilang natutunan kagabi. At okay, mag-alala, i-upload natin yung talk natin. Marami tayong mga bagong mga karanasan every week po, at bagong mga experiences every week po yan. So update ko kayo lagi sa ating mga karanasan sa Ministry of Exorcism. Pero bago natin ipatuloy yan, naalala ko si Pastor Willie. Sabi ni Pastor Willie, bakit ikaw, Father Darwin, na sinusunod mo si Kristo na mag-exorcism? Si Kristo lang ang dapat mag-exorcise. So yung trabaho ng pari is mediator lang sa tao at sa Diyos, mag-aalay para sa kasalanan ng mga tao. At bakit sinusunod mo literal si Kristo na mag-exorcise? Dahil hindi naman binigay ni Kristo yung pagkapari niya sa iba. Nandyan yan sa Hebrew chapter 7 verse 24. Yan ang sinasabi niya. At ang sagot natin ay simple lang. Nandyan naman yan sa Mark chapter 6 verse 13, na nagsiwalat sila sa magandang balita at nagpalaya sila ng mga demonyo, yung mga tagasunod ni Kristo. So dahil sila ang tagasunod ni Kristo, yung mga unang apostol, yun ang unang mga disipulo, binigyan niya ng kapangyarihan yung mga disipulo niya. Una, yung kapangyarihan, yung ministry na tanggap ng mga disipulo niya, ministry of preaching. Pangalawa is ministry of healing. Pangatlo is ministry of exorcism. Yan pong tatlong ministry na yan ay entrusted, delegated by Jesus to His church, At nagtataka lang ako ni Pastor Willie, bakit ang dami niyang nagsastudy siya ng Biblia, pero nandyan yan sa loob ng Biblia, no? So ang mga tagasunod ni Kristo ay
mag-preach ng magandang balita, pero hindi yan sapat. Ministry of healing nandyan, ministry of exorcism nandyan, kumplito po yan, at inahibilin po yan ni Kristo sa kanyang iglesia. Kaya nga, ang ating ginagawa ay hindi atin. Ito po ay gawa ni Kristo. Ito po ay ministry ni Kristo. Hindi po ito ministry ni Father Darwin. At sa kanyang talata na kino-quote na ang pagkapari ni Kristo ay hindi niya binigay sa iba. Totoo yun. Hindi niya binigay sa ibang sekta. Kaya nga, pastor na yung tawag nila. Hindi na father, hindi na priest, hindi na pare. Pero sa Acts of the Apostles, chapter 4, verse 22, the ordained priests in every city. The ordained priests in every city. Yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, meron pang pare. At hindi lang yung mediator yung pare sa pamagitan ng sacrifices sa misa, kundi ang lahat ng ministry ni Kristo ay kailangan din niyang gagampanan because He is in persona Christi. Ang pari is in persona Christi, representative of Jesus Christ. Yan po ang katotohanan sa buhay ng isang pari po. At patuloy po tayo sa naudlot na sharing natin dun sa Kalapi, Bohol. So, kumakain kami matapos na sa talk namin, sa talk na ko at sa mga sa team namin. Matapos sa talk ko, kumakain kami ng after sa talk. At ang daming mga tao dun sa table, sa refectory ng mga pari. Nandun yung mga members sa choir at lumapit yung mag-ama at nakikiusap at nakikisuyo sa atin na kahit pa-bless lang dahil wala siyang tulog at marami siyang iniindang karamdaman sa kanyang katawan. So, nung nagbigay lang ko ng blessing at yung holy water ay pinisprinkle ko sa kanyang katawan, sabi niya, ang init! So, yan po ay positive na hindi po natural yung karamdaman niya. At nung pinainom ko ng kaunti lang ang holy and exorcise oil, ang anghang, maanghang na maanghang. At nagsasalita siya ng iba't ibang mga hindi natin maintindihan yung kanyang mga sinasabi, iba't ibang mga salita yung kanyang sinasalita, yung kanyang sinasabi. At nanginginig siya at sisigaw. Yung katawan niya ay yung nagbigay na tayo ng diagnostic prayer. So, yung sinabihan ko yung si tatay, nag-pray lang ako ng kaunting diagnostic prayer. Grabe, nag-react talaga. Napaso sa holy and exorcise water. At sinabihan ko si tatay na ngayong darating na Thursday, punta kayo sa office para mabigyan natin ng mabigyan natin ng solemn prayer yung kanyang anak. At makatanggap din sila ng sacrament at marinaos nila lahat ng hinagaling sa Diyos, mga non-Catholic belief, mga non-Catholic practices po. At sinabihan ko din si tatay na after sa pagturo namin sa'yo, pag-empower namin sa'yo, you should do the deliverance to your house and all the family members should renounce involvement which are occult involvements. Dapat ma-renounce nila yan para hindi na sila maharas ng ating tunay na kaaway. Ang tunay natin na kaaway ay ang demonyo sa Ephesians chapter 6 verse 12. Wala tayong ibang kaaway kundi ang demonyo. At sa pamagitan ng knowledge natin, i-equip natin yung knowledge natin patungkol sa ministry ito because we are baptized, confirmed, we receive the sacrament of baptism. Sa mga hindi pa naka-receive ng sacrament of confirmation, please receive it as long as dahil kailangan po yan natin yung sacrament of confirmation dahil usually yung mga magpakumpirma bago magpakasal, no? Dahil one of the requirements po yan ang confirmation sa kasal. So without proper understanding the sacrament of confirmation, sacrament of confirmation is strengthening the gifts of the Holy Spirit, strengthening the empowerment of Jesus in our ego, in our soul. So grabe yung sacrament of confirmation. And then receive the body of Christ, magsimba ka lagi,
and then ialay mo yung buhay mo sa ating Panginoon. Walang iba na, walang iba pa. At pang-apat, you receive the sacrament of confession, general confession of all your sins. And then yung cares, kung nag-live-in ka, magpakasal ka, so ihikayat ko kayo na magpakasal. Iplano nyo sa susunod na mga buwan, dahil ilang na kayong taon nag-live-in, so you receive not just blessing, but you receive the grace of God, more than blessing, yung sacrament of matrimony, sacrament of matrimony, dahil ang unang milagro ni Kristo ay nangyayari, unang milagro ni Kristo nangyayari sa kasal sa Cana po. So hindi po yun basta-basta. May misa po kami ngayon sa, anong misa natin daw? So pupunta muna kami sa Kanmaniko, no? Kasama ko ating gwapong driver. Magsiseminarista daw siya. Meron na siyang sutana, mag-serve din, double, ano? Si Birong Email, ang ating kasama, at si Buknoy nandyan sa Bibi Buknoy namin, no? Nandito sa likod. Kuyog Iro, hindi yan Kuyog Baboy. May sacramental, may medal si Bibi Buknoy, so gwapong gwapo. Si Pangilo. Gara, kaya na. So, papunta kami sa Kanmaniko. Okay na lang. Meron tayong misa at greetings natin sa ating mahal na obispo, Bishop Alberto Uy, na nagdaos sa kanyang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday, Bishop. Lagi ka naming kasama sa aming mga dasal araw-araw. At sa aming mga misa kasama ka namin. At regular mass yan, no? Ating pupuntahan. Ayan. So mga parokyano natin na dumadalo sa week mass, funeral mass. So malapit lang dito yung Kanmaniko, mga kapatid. Nandito pala ako sa Valencia, Bohol, at maraming nagtatanong na kailan yung open o anong open sa office natin sa Anas Valencia, Bohol. Ang open na mga araw from Thursday to Sunday po, open po yung office natin sa Anas Valencia, Bohol. Malapit po yan sa isa sa mga tourist spot dito na sikat sa Valencia, Badyang Spring. Kung nakaligo na kayo sa Badyang Spring, malapit lang yung ating St. Michael Healing, Deliverance and Exorcism Office. Dapat kung pupunta kayo dito alas 8 sa umaga, nandyan na kayo, lalo na kung hindi pa kayo nakadalo ng catechism, dahil yung catechism is very powerful, is empowerment of the people of God. Dahil sa pamagitan yan, ma-empower tayo to do and to use the sacramentals of the church. Kapag hindi tayo maturuan yan, in case of emergency na may ma-possess the mga family members natin at wala tayong malapitan, so yung prayer of deliverance ay magagamit talaga natin. At meron niyang isang isi-share ko sa inyo mamaya, yung isang guro na lubhang nasiyahan siya sa kanyang karanasan patungkol sa Ministry of Deliverance. I-share ko sa inyo sa sunod na video natin. Itong Kanmaniko ay dito lang sa ating lungsod, malapit lang sa lungsod natin, mga kapatid. At pasensya na kayo, hindi pa tayo makapag-live pa rin hanggang ngayon. So mag-record na lang ako and then i-upload na lang natin. So dito tayo, no? Sa kapilyang ito, first time ko. So malapit na ako dahil sa daming kapilya dito sa parokya natin. Nandito na tayo sa parokya, kung sa kapilya. Itong kapilyang ito. Ito na yung
Yan pong chapel na yan ang pagdausan natin ng misa. Nandito na po yung mga tao. So first time ko mag-misa dito ngayon. So dahil sa daming mga kapilya dito. God bless po. Fighting Maria, tatak 70 with a humble heart.